This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. So magandang araw mga kapatid, dear brothers and sisters. Welcome sa Come Follow Me Philippines. Ito po si Brother Dave. And ngayong araw na to maganda po kasi pag-aralan po natin yung sa Come Follow Me. Ayan. So buksan po natin yung ating Come Follow Me. It's individual na mga lessons. And itong September 11 to 17. Saka po niya ang 2 Corinthians chapter 1 to 7. Be ye reconciled to God. Ayusin natin or yung ating relasyon sa Panginoon. Ano mo yung mga pagkukulang natin sa Kanya, ay ito na yung panahon para na bumalik tayo. Ako po yung masaya na magkasama po tayong muli sa discussion na to. As you study Paul's letters to the Corinthians, write down some of the gospel principles you discover and ponder how you can apply them in your life. Kung pag tayo nag-aaral sa mga sulat ni Paul, ano ba yung mga maruto natin? Magandang tanong dito is, nakapagbasa na po ba tayo ng banal na kasulatan? Ayun. So, kailan po tayo magpaplano na magbasa ng banal na kasulatan daily? Alam ko na marami tayong mga trabaho, mga ganap sa buhay. At alam ko rin na pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan, ito pakatulong sa atin kung saan na malaman natin na nasa tamang direksyon pa tayo. Ito yung magiging gabay natin sa buhay na walang hanggan or sa mga decision making natin na ginagawa sa buhay. Alam nyo ba, ang sabi nga dito, apply them in your life. Bakit kailangan natin i-apply ito sa buhay natin? Alam nyo ba guys na mahalaga na alam natin yung anong direksyon natin sa buhay. Pag ating ina-apply yung mga katuruan ng Panginoon na ating nababasa o ng Diyos sa banal na kasulatan, magkakaroon tayo ng direksyon sa buhay. Napansin nyo, pag hindi kayo pagbasa ng banal na kasulatan, hindi tayo nag-pray regularly, oftenly, makita natin yung gap or yung kaibahan sa buhay natin. Parang talagang magkakaroon tayo ng tinatawag nilang may soul hunger, yung tagutom ng ating kaluluwa. Yung espiritu natin, nagugutom siya. Ano ba yung ibig sabihin na nagugutom ng espiritu? Yung parang hinahanap natin kung parang may kulang sa buhay ko. Kaya, my dear brothers and sisters, kayo po ay aking inibitahan na magbasa ng banal na kasulatan na ito po ay hindi lang makakatulong sa atin kundi sa mga taong nakikilala din natin sa araw-araw, especially yung mga taong nakakasama natin talaga sa buhay. Ito yung pamilya natin. Ayan ang kagandahan ng pagbabasa ng banal na kasulatan kasi ito yung nagiging neutralize, nani-neutral yung mga nangyayari. Malalaman natin na iba yung epekto sa buhay ko. So, iniimbitahan ko po kayo, mga brothers and sisters, na basahin, pagpatuloy yung sulat ni Paul. Imagine natin na sa pa lang tayo, pambungan pa lang tayo at marami na tayong natutunan. So, dito, sabi is sometimes, being a church leader means having to say some difficult things. Tama ba? Yung mga church leaders natin, minsan, si bishop or si branch president nakapagsalita sa atin na minsan kasalungat or minsan nga during a sacrament meeting, di ba? During sacrament meeting is may nag-talk si bishop at hindi niya sadya yun, by inspiration, yun talaga yung pinipray niya na talk. Tapos akala natin tayo yung pinatatamaan ni bishop or ni branch president. Dalawa kasi yun yung nakakaramdam ka ng na parang nag-uusap ng Panginoon sa iyo na tanggap mo at kaya mong magbago. At yung pangalawa, ma-offend ka kasi akala mo pinipersonal ka ng mga leaders. So, paano natin tanggapin yung salita is depende yon. So, gusto ko yung una na kung saan nakaramdam tayo na baka kailangan kong magbago. Tama yung sabi ni Bishop. Pag-ponder ko yon. Ako ba yung pinaparinggan ni Bishop? So, okay, hindi na ako magsisimba next Sunday. Di ba may mga ganun minsan sensitibo natin sa bagay na kailangan din natin matuto. So, being a branch president or bishop,
talagang mahirap siya. Ako'y bishop, nagkaroon ako ng oportunidad na maging bishop or branch president sa isang branch. And talaga doon na-test yung pagiging bishop ko, pagiging branch president ko. Ako ba yung branch president na representative ng Diyos sa tao? Ng ano lang, representative lang ako ng tao sa Diyos. Yung parang ganun, yung opposite na, yung point ko dito na, halimbawa, pag mayroong members na sasabihin sa akin na, Bishop, pwede ba to? Pwede ba kaming gumamit ng simbahan para sa kasal ng anak namin, no? Mag-party-party kami, ganun. Pwede bang i-heal namin yung dibo dyan sa simbahan? Pwede bang mag-birthday dyan sa simbahan? Which is, nakasaad na, para sa akin lang, if may pera naman, di ba? Kung gusto mong simpleng handaan, gawin mo sa bahay mo. Bakit gagamitin natin yung simbahan, no? So, minsan na-offend tayo, no? Pag sinabi ni Bishop na, sisters, alam naman natin na na hindi na natin gamitin yung simbahan. And mag-advise si Bishop na if mayroon kayong simple lang na handaan, pwede niyo pong gawin sa bahay. And pag mayroon kayong pera, pwede niyo namang gawin sa mga resort. Kasi in other way, kailangan sabihin yun or sabihin ni Bishop in literal na hindi na ini-explain, sasabihin niya agad na sister or brother, pasensya na ba? Hindi po pwede dito sa simbahan. Yun lang. And the point. And then, depende sa atin kung paano natin tatanggapin yon, no? Kaya sabi ko nga, na minsan, tayo ba'y representative ng Diyos sa mga tao? At yung tao sa Diyos? O tayo lang yung representative ng tao para sa Diyos at hindi tayo nakikinig sa Kanya dahil ayaw natin ma-offend yung mga members? Diba? So, minsan, sabi natin, okay lang yun, sister. Okay lang yun, brother. Sige, magdibo kayo sa simbahan, no? Tapos after nun, di nalinisan yung simbahan. Naglilinis doon yung isang member na kung saan yung mga members na parating naglinis sa simbahan, di ba? May mga ganong instances. Para lang na masunod yung gusto ng mga members, hindi natin sila kinokorek. Kaya napakahirap din ang trabaho ng isang leader kasi kailangan mong sundin kung ano yung gusto ng Diyos hindi yung ano yung gusto ng tao. Kasi tayo representative po ng Diyos. Sabi ko nga, kahit na ma-hurt yung isang member pag kinokorek natin, ang malaga nagawa natin yun ng tama. Kasi later on, ma-appreciate niya tayo. Pero pag hindi natin sila kinokorek dahil takot tayo sa kanila at ayaw natin silang ma-inactive, talagang mangyayari no na magkakagulo ng simbahan kasi kanya-kanyang kanya-kanyang decisions na. Kasi hindi na yung bishop yung nagpapalakad sa simbahan, kundi yung mga members na kanya-kanya ng decisions ng bawat grupo-grupo. Kaya napakalaga kung saan tayo nag-stand. I-stand natin yung Panginoon. Kaya sa time ni Paul, nahirapan din siya kasi kailangan niyang sabihin kung ano yung tama at ano yung mga pagkakamali na nakita niya. Sabi dito, this was true in Paul's day, just as it is today. Apparently, a previous letter from Paul to the Corinthian saints included chastening and caused hurt feelings. Di ba? Yung sumulat siya sa mga taga-Korinto. And doon sinabi niya yung mga kailangan na baguhin at marami nga nasaktan sa kailang damdamin. In the letter that became 2 Corinthians, he tried to explain what motivated his harsh words. Sabi dito, out of much afflictions and anguish of heart, I wrote to you with many tears, not that ye should be grieved, but that ye might know the love which I have more abundantly unto you. So pag yung ating intensyon naman ay para sa ikabubuti ng mga membro, ay wag po tayong mapanghinaan ng loob. Gawin natin yun. Na pag ginagawa mo talaga yung trabaho, may masasaktan dahil ginagawa mo ng tama. Hindi pwede yung mga nakikita nating mali, hayaan na lang natin kasi sabihin natin sa sarili natin na baka ma-offend yung member na yan. So, hindi po dahil mahal natin sila kaya kinokorek natin sila. Tulad ng ating mga anak na kinokorek din natin kasi mahal natin sila. Yung kaibigan natin na gumagawa ng hindi maganda, o nakita natin na medyo hindi na maganda yung mga takbo ng buhay nila, pinagpapayuhan natin o pinagsasabihan natin o nagbibigay tayo ng advice kasi mahal natin sila. So, yun yung intention po ni Paul sa mga taga-Corinthians. Yung pangalawang sulat niya ay doon niya in-explain bakit. At dahil po yun sa pagmamahal niya din
sa kanila. When you're on the receiving end of some corrections from a leader, it definitely helps to know that it is inspired by Christ-like love. No? So, kailangan din na malaman ng mga tao na at ikaw din sa sarili mo na pag nagko-correct tayo, kailangan din na may pagmamahal. Kasi minsan, hindi naman lahat, pero minsan mayroong corrections na yung pinipersonal na or just a matter of i-point lang na tama at mali yung isang tao. May mga ganun talaga. And pag tayo meron po tayong Christ-like love, ay malaman natin kung ito ba'y tama o ito ba'y mali. Ito ba yung paraan para na matulungan ko yung member na yan o masaktan ko lang siya. And even in those cases where it is not, if we're willing to see others with the kind of love Paul felt, it's easier to respond appropriately to any offenses, di ba? Kung mararamdaman ng mga members na yung ginagawa po ninyo ay para sa kanila, ay makakaramdam sila na hindi, mali tayo eh. At humihingi ng pasensya and magbabago sila sa kanilang buhay. Diba? Kasi yung mahalaga dito na kung saan yung pagmamahal is pumagitan. Kaya sabi ko nga, pag meron tayong gustong i-correct sa kapwa natin, pag-usapan natin ng mainahon. Yung parang sabihin natin na, brother, pwede ba tayong mag-usap? Alam mo yun. And tayo ng dalawa or sister, mag-usap kayo, sabihin mo na, pasensya na, pero last time na-offend ako sa aking, sa sinabi mo, ganon. So, pag-usapan ninyo, at para ma-resolve, meron din mga cases talaga na pag sinabi mo yon, instead na magkakaroon ng solusyon, at magkakaroon pa ng problema. Kasi sa receiver o sa taong sinabihan natin na parang may problema, instead na tanggapin yung pagkakamali niya rin, ay ide-defend yung sarili niya. Sasabihin na, ay ganun ba? Hindi ko intensyon yun kasi normal lang yun eh. Dahil ganito yung ugali mo rin. Di ba? Yung parang tama lang naman para sa iyo yun kasi ganito ka rin, di ba? So nagkakaroon na hindi na nagkakaroon sa gitna ng peace, kundi nagkakaroon na ng alitan or ng disagreement at hahantong yun sa away na mawawala na yung pagmamahal. So kailangan in both sides yung nagsasabi at yung pinagsasabihan, yung may mali at yung tama ay magkaroon ng pagmamahal sa isa kagitsa. Sabi as Elder Jeffrey R. Holland counseled, be kind regarding human frailty, your own as well as that of those who serve with you in the church, lead by volunteer, mortal man and woman. Except in the case of His only perfect begotten Son, imperfect people are all God has ever had to work with. No? Tama yung sinabi ni Elder Jeffrey R. Holland. Bakit nga naman na lahat tayo yung mga tao lang nagkakamali. Kahit yung mga leaders natin, yung mga members, at we ought to help each other. Katulad ng ating Panginoon, perpekto siya, pero iniintindi niya tayo. No? And tayo pa kaya ng mga imperfect na individual na nagkakamali din. No, kaya sabi ko nga yung simbahan ay manatili tayo doon. Ako, mga kaibigan ko, nagpapasalamat ako sa kanila kasi yung bang sasabihin nila sa akin na magstay ka lang sa simbahan kasi para sa iyo yun yung kagandahang salita. Manatili ka lang sa church kasi para sa iyo yun. Para sa kakaunlad mo. No, hindi naman perpekto yung mga tao, mga leaders, and ikaw na yung mag-adjust o ikaw na yung magiging ilaw, no, pag hindi mo nakikita yung ilaw sa ibang tao, 'di ba? Yun yung maganda kasi pag nangyari yun na pinupush natin yung sarili natin, halimbawa, pag nakita natin na ay hindi ko feel to. Ay, parang hindi ko feel sila, no, na nakikita ko sa harapan ko. Ayoko na magsimba. Is that it? Yun na ba yun? No? Isipin natin na kung hindi natin nakikita, na feel natin, hindi natin nakikita yung mga light or inspiration sa mga nakikita natin sa simbahan o sa ibang tao, tayong pumuno, tayong maging ilaw. Palakasin natin yung sarili natin at tayong maging inspirasyon, no? Para sa kanila din. Para sa kanila. Para sa mga taong nakikita natin, mga taong namimit natin, mga taong nakakasalamuhan natin araw-araw.
Tandaan natin na lahat po tayo hindi perpekto at kailangan po nating magtulungan sa bawat isa. So sa 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 7, chapter 4 verse 6 to 10, kasama dito yung chapter 17 and 18 and chapter 7 verse 4 to 7, yung mga nakasaad po dito is my trials can be a blessing. Paano nga ba yung isang trial sa buhay natin, yung mga pagsubok ay magiging blessing siya o magiging biyaya siya para sa atin? Kasi minsan, di ba, iniisip ng mga tao na pag may mga challenges na dumating sa buhay talaga nila, sinusumpa nila, yung alam naman natin, di ba? Hindi ko sila mabiblame kasi wala ako sa sapatos nila. No? Pero pangkalahatan, makita natin talaga na yung paniniwala na pag may trials is problema or hindi siya blessing. Pero dito malaman natin na yung mga trials na dumarating sa atin is isa siyang biyaya din. Sabi dito, given everything Paul faced during his life, it's not surprising that he wrote a lot about purposes and blessings of tribulations. Mababasa natin ito sa 2 Corinthians chapter 1, 3 to 7, chapter 4, 6 to 10, 17 to 18, and chapter 7, verse 4 to 7. So think about ways your trials can be a blessing. For example, you might ponder how God comforted you in all tribulations. Para sa akin, so pag-isipan natin ano ba yung mga trials. After ko ng mission, di ba, pag-uwi ko sa bahay namin, yung aking damit, to be honest, andun sa isang sako. Tapos ilang piraso na lang, 3 na lang. No? Isang sako. Tapos yung bahay namin talagang bodega na. Yung kwarto ko talagang hindi talaga matutulugan. So yung ginawa ko, blessing kasi pag-uwi ko sa mission, mayroon akong dalang unan at kumot. Yung kumot ko, yun yung nilagay ko doon sa aking higaan. Pero talagang masisira na yung higaan ko. Tapos maraming alikabok. Alam mo yun? And instead na iniisip ko na trials yun, pag-uwi ko. Kasi na-expect ko, di ba? Expect natin na pag-uwi mo maraming blessings. Ako, ni-expect ko talaga pag-uwi ko, kahirapan eh. So, tanggap ko na. So, naglinis ako doon, na-enjoy ko. And after nun natulog ako, tapos kinabukasan, yung dahan-dahan, nag-iisip tayo ng mga solusyon. Yun. At I think that's the keywords na gusto kong banggatin, na dahan-dahan, mag-isip tayo ng mga paraan kung paano natin i-resolve yun. Kasi pag ganun kalaki yung problema, ganun kalaki, hindi natin masosolve yun sa isang igpat lang. No? Kailangan natin na pag magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos at gawin natin na dahan-dahan. Kasi yung ginawa ko, halimbawa pagdating ko, nilaban ko yung mga damit, di ba? Pag-uwi mo, pagod ka eh. Tapos, di ba, sa iba, pagdating celebration, welcome, ganito, di ba? Handaan. Pero sa case ko at sa case ninyo na dumating sa mission na walang tao sa bahay, di ba? Yung brother ko, nag-suffer din siya. And yung lolo ko, siya yung tumanggap sa akin. Parang makita mo talaga, Tapos yung wala pang bigas sa bahay, tapos sabi ko, yung natirang, yung parang baon ko sa pag-uwi ko sa mission, yung parang pamasahe, yung may extra doon, yun yung binili namin ng bigas, alam mo yung suffering. Pero tiningnan ko siya na hindi ko tinitingnan, but tinitingnan ko kung paano ko solusyonan, kasi either like it or not, andun na yun eh. So, the next day, hanggang nabuo yung pamilya namin. Yun yung maraming blessings na dumating sa akin. So, hindi lang yung darating isang igpat lang. Kailangan mayroon tayong gawin at mayroon tayong pananampalataya. At hingin natin sa Panginoon na kailangan talaga natin siya. Yun yung sinabi ko sa kanya, God, palakasin nyo lang po ako, kaya ko po ito. And gagawin ko lang po yung makakaya ko. No? Lahat ng makakaya ko, araw-araw. Hanggang nakikita ko yung progress, and kung makikita ko kung gaano tayo ka-strong ngayon dahil yun sa mga trials din na nangyayari sa buhay natin. Yung mga pinagdaan natin sa buhay, yun yung nagpapalakas sa atin. Basahin natin sa 2 Corinthians chapter 1
verse 4. And sinabi dito, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Diba? Yung Panginoon ay siya yung nagbigay sa atin ng comfort, no, para malampasan natin yung mga tribulation sa buhay natin. As we continue, or you might focus on how the light of Jesus Christ had shined in your heart even when you were troubled and perplexed. Habang pinapalakas natin yung pananampalataya natin sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng contentment, kung ano lang muna yung meron sa buhay natin, and then makita natin yung shine. No, sabi nga dito, the light of Jesus Christ had shine on us. Kasi, yung bang, pag everything wala na pala, tapos parang, di ba, one day, one eat na lang, yung parang ganun, yung pinaka-hope mo na lang is yung Panginoon eh. Di ba? Yung doon na tayong kumakapit eh, sa mga trials na dumadating sa atin, na yung ating lakas ay nasa Panginoon. Diba? Yung in spite sa mga trials na dumarating sa atin, doon natin siya mas nakikilala. Mas lumalapit tayo sa Kanya. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6 to 8, for God who commanded the light to shine out of darkness hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Alam nyo, natutunan ko dito kasi iba dumating sa point na naging busy na ako sa school at nakalimutan ko na yung gospel of Jesus Christ. Nakalimutan ko na yung iba kasi yung naniniwala ka sa Kanya. Sabihin na natin, pumunta ka sa trabaho. Hindi ko na sabihin na school, kahit sa inyo na lang o in general, sa trabaho, tapos uwi ka, pero nandun pa rin siya. Pero iba yung pinapamuhay natin, yung Ebanghelyo ni Jesucristo. Yung bang pagbabasa ako ng banal na kasulatan, magsisimba ako tuwing linggo, magpipray ako openly, yung parang iniisip mo talaga siya from time to time, yung Panginoon. Kaysa sa, naniniwala ako sa you God, pero may kailangan pa akong gawin eh. Parang iba yung dalawa, di ba? Yung pagbibigay tuon, and just continue lang tayo sa buhay natin, nakikilala natin siya, pero sinisit aside natin siya sa realidad. Di ba? So, yung nangyari, pag dumarating ng mga problema sa atin, hindi natin to na nahahandle. Di ba? So, kung maiisip natin yung Panginoon, and then matutulungan niya tayo. I-reach natin siya. God, parang kulang eh. Parang nagutom yung kaluluwa ko. Parang hindi na pala ako hindi na pala kita iniisip. Tutulungan tayo ng Panginoon. Pero how about talaga nalimutan talaga natin siya? Instead of humingi tayo ng tulong sa Panginoon, humingi tayo ng tulong sa kabila. Yung parang ginagawa natin yung sitwasyon na maging worse sa buhay natin. Doon papasok yung anxiety, doon papasok yung depression, doon papasok yung problema hanggang patong-patong na. Pero naan natin, nasabi nga niya, look, tumingin ka sa akin, yung kay Moses, di ba? Simple lang yung yung instructions eh. Tumingin tayo dun sa stick na merong 2 ahas, serpent, at gagaling tayo. Pero dahil sa simple ng mga commandment na binibigay ng Panginoon, di sila tumingin. Kaya maraming namatay din. Tulad din sa panahon natin ngayon, di ba? Yung parang, tingnan natin yung Panginoon, andun na tayo sa problema eh. Huwag na nating hiyaan yung pride natin is mangimabaw pa. Balikan natin yung Panginoon at sundin natin. Tandaan natin, my dear brothers and sisters, tayo lang din yung makakatulong sa sarili natin. Paghahayaan natin na yung liwanag ng Panginoon ay maramdaman natin pagmamahal niya. Naranasan nyo na bang umupo sa isang semento? Yung parang, or dumadaan kayo, nagmumotor kayo o sasakyan, huminto muna kayo at yung parang lumabas kayo doon, nagpahangin. Naranasan nyo bang naramdaman nyo yung peace sa isip na tumingin kayo sa langit o napaisip kayo na about kay Christ?
about sa ating Panginoong Hesukristo. Naramdaman natin yung kaginhawaan sa puso natin. Yun po yung ibig sabihin ng light of Jesus Christ, na mag-shine sa atin, yung pag-asa na hindi mabibigay ng mundo. No? So, baba tayo sa 2 Corinthians chapter 2, verse 5 to 11. So, kayo na po magpatuloy na magbasa ng mga see also Mosiah 24, verse 13 to 17. And maganda po ito kasi pag i-click nyo, pupunta po kayo sa another na tab at mababasa niyo yung mga kailangan or mga other topics, no? So, sa 2 Corinthians chapter 2 verse 5 to 11, nakasaad dito yung forgiveness is a blessing. I can both give and receive. Bakit ba mahalaga yung pagpapatawad? Na may mga pagpapatawad na talagang ang hirap, hindi natin sila mabiblame. Halimbawa, pag yung isang tao ay ni-rape, it's easy ba na mapatawad niyo yung taong nakagawa sa kanya? O yung tao na namatay yung pamilya niya dahil sa isang tao? Sabi ba natin na it's easy for that person to forgive yung isang tao na yon sa kriminal na ginawa? Or marami pong mga bagay na sobrang bigat na for us madali lang sabihin, pero sa kanila nagsasuffer sila. Pero may mga individual na kayang magpatawad. At sabi ko nga, yung forgiveness is divine. No? Na kung magpatawad tayo, makakaramdam tayo ng divine feelings of peace and yung security that God is there for you. Set yourself free. Magpatawad ka. Dahil kung magpatawad ka, makakatanggap ka rin ng kapatawaran. Sabi nga dito, we don't know much about the man Paul referred to in Corinthians 2, verse 5 to 11. Only that he had transgressed in 5 to 6. And that Paul wanted the saints to forgive him. No? Yung ginawa ni Paul na kasalanan, no, sa buhay niya. So basahin nga natin sa 2 Corinthians, verses 5 to 11, kung ano ba yung klaseng tao si Paul. Sa 5, sabi dito, but if any have caused grief, he hath not grieved me, but in part, that I may not overcharge you all. Sufficient to such as a man is this punishment, which was inflicted of many, so that contrariwise, ye ought rather to forgive him, and comfort him, lest perhaps such a one should be swallowed up with overmuch sorrow. Wherefore I beseech you, that ye would confirm your love toward him. For to this end also did I write, that I might know the fruit of you, whether ye be obedient in all things. To whom ye forgive anything, I forgive also. For if I forgive anything, to whom I forgive it, for your sakes forgive I it in the person of Christ, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Di ba? Kung hindi tayo magpapatawad, gusto yung sinabi dito sa huli na kung hindi tayo magpapatawad, papasukin ni Satan, mag-take advantage sa atin. Bakit sinabi dito na si Satan mag-take advantage sa atin? Dahil mapupuno tayo ng puot. Mapupuno tayo ng anger sa self natin. Parang kinakadena natin yung sarili natin na everyday, no? Nagagalit tayo sa ating sarili. Hindi natin ito mapapatawad eh. Pag hindi natin mapapatawad yung tao nagkamali sa atin. So everyday sinasaktan natin yun. At masama pa, si Satan, siya na yung magiging anchor doon sa puso natin at kaluluwa. So kailangan natin na magpatawad kasi sinabi nga dito, no? Kung nagkaroon man ng pagkakasala yung isang tao, ay yung Panginoon ay tumitingin at just yung pagtingin niya sa bawat isa. Kung di man natin natanggap yung justice, ay yung Panginoon magbibigay siya ng justice sa atin. At kailangan natin na sundin kung ano yung nararapat. No, ang ganda yung sinabi dito na sundin natin kung ano yung nararapat. Na magpatawad at makatanggap ng kapatawaran.
Why do sometimes fail to confirm our love toward a loved one who has offended us? Bakit ang hirap na magpatawad sa taong nagkasala sa atin? Sa verse 8, sinabi, "Wherefore, I beseech you that ye would confirm your love toward him." O kailangan natin, kung sabi daw, kung minamahal mo yung isang tao, napapatawad mo siya. Ibig sabihin na kung nagkamali mo yung isang tao at naiisip mo yung Panginoon, maiisip mo na mapatawad yung taong nagkamali sa'yo. Diba ang sarap na mabuhay na kung saan madali ka magpatawad? Kasi may mga kasalanan na sobrang bigat na o mataas na yung level. Pero yung mga normal lang na-offend tayo sa salita, diba, na-offend tayo sa mga chat or sa the way siya mag-deliver, diba, ganun tayo nagsisimula or hindi lang tayo nabigyan ng atensyon. Pag nagpapatawad tayo, parang yung gaan sa loob, parang yung clear yung conscience natin, yung heart natin, naramdaman natin na we can move freely. Yun yung kapangyarihan ng pagpapatawad. How does withholding forgiveness give Satan an advantage to us? Diba? Sabi nga natin doon, kung hayaan natin si Satan na siya yung mamuno sa atin dahil di tayo nakapagpatawad, andun na yung iba't ibang mga negative, no? Anger, revenge, cursing, at iba't iba pa. At hindi yun kabutihan, kundi kasamaan yun. Kaya maganda na hayaan natin, ibigay natin sa Panginoon, God, binibigay ko na sa'yo and handa ko na pong patawarin yung taong ito. Paano yung pag nagkita kayo, pinatawad mo na at para sa kanya parang mali pa natin, As far, my dear brothers and sisters, nagawa natin yung dapat. Nagawa natin kung ano yung tama. At alam ko na yung Diyos ay magbibigay sa atin ng kaginhawaan sa buhay. As much as anyone, Paul knew what it was like to become a new creature. In 2 Corinthians 5-17, bakit sinabi ni Paul na naging bagong tao siya? No? Kasi nagbago siya, nagrepent siya, nagpatawad siya, at humingi siya ng kapatawaran. Naramdaman niya na bagong tao na siya. Therefore, sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, "If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new." Diba? Pag tayo'y nasa kay Kristo, nagkakaroon tayo ng bagong tao, bagong tayo. Dahil nga nagkakaroon tayo ng pag-asa. Imagine niyo yung salitang Jesus Christ, Lahat andun na, yung hope, yung love, kasi pinakita niya yung halimbawa, sa atin. At magkakaroon tayo ng panibagong tayo. Makapag-start tayong muli sa buhay natin. Reconciliation sa Panginoon. Sa pamamagitan yun ng pagbabayad sala ng Panginoon. Kasi pinagdaanan niya yun. Pinagbayad sala niya tayo. So kung nakakaramdam tayo ng pagbabago sa ating buhay at wala yung atonement, ano po yung mangyayari sa atin? Kaya ako nagpapasalamat dahil pag tayo mag-repent, may pag-asa kasi andun yung atonement. Yun yung pagbabayad sala na kinuha yun ng ating Panginoon para magbagong buhay tayong muli. Makapag-start po tayong muli sa ating buhay. He went from being a persecutor of the Christians to a fearless defender of Christ. Naging persecutor sa ng simbahan. Pero sa huli, pinatunayan niya yung restitution na kaya niya maging defender ng mga taong pinipersecute niya noon. Kasi alam niya yung katotohanan. Alam niya na mali yung ginagawa niya. In return, binalikan niya ito at gumawa siya ng mga bagay na lahat, yung pagmamahal, yung service is part of being nag-restitute siya sa ginawa niyang mali. Yung binalikan natin na yung mga pagkakamaling nagawa ko, ay pupunan ko yun. Ayun. So yun yung kagandahan bilang ugali natin na hindi lang yung magpatawad tayo pero wala na. Pero maganda dito, nagpapatuloy tayo at tinatry talaga natin na gawin kung ano yung tama. Yung parang nakasakit tayo sa kapwa natin. So, pag nakasay na tayo ng sorry, pag nakahingi na tayo ng pagpapatawad, ay gumawa din tayo ng mga bagay kung paano kaya pasasalamatan yung sitwasyon na to. Diba may tinatawag tayong peace offerings or
Kung nagkamali ka noon, syempre huwag mo nang gawin at maging mabuti ka sa kanya, 'di ba? Ganun 'yun. So, tulad ni Paul na naging defender siya ng mga Kristiyano bilang isang persecutor noon din ng mga Kristiyano. Think about questions like this. What does it mean to reconcile? What does it mean to reconcile to God? Ponder what might be separating you from God. Yeah. So, my dear brothers and sisters, pag-isipan natin, ano pa yung mga bagay na nagagawa natin ngayon kung saan feeling natin na, or di lang feeling natin, na alam natin na yun yung rason bakit lumalayo tayo sa Panginoon, sa ating Diyos. At anong pwede nating gawin para mabalik yung relasyon natin sa isipin natin na ganito, no? Yung banal na espiritu, hindi siya mananatili sa atin kung gumagawa tayo ng mali. Ibig sabihin nun, na kung saan pag lumalabag tayo sa kautusan ng Diyos, lumalayo tayo sa Kanya. So, para maramdaman natin uli yung banal na espiritu, kailangan mag-reconcile tayo. Kailangan na magbago tayo. So, limutin na naman natin yung mga maling nagawa natin kasi, di ba, paulit-ulit, banibagong buhay, tapos nagkakamali naman. So, hayaan natin na magbago tayo. Hayaan naman natin yung sarili natin na makaramdam ng kaginhawaan sa buhay. Kasi yung may mga kaginhawaan na panandalian lamang at may kaginhawaan na for eternity. Piliin natin yung kaginhawaan na walang katapusan, no, kasama ng ating Diyos. Mag-reconcile tayo para matanggap natin o maramdaman natin yung banal na espiritu, gumawa tayo ng mabuti. Mag-repent tayo sa ating mga kasalanan. Yun. So what do you need to do to be more completely reconciled with Him? How does the Savior make that possible? Nang binabasa ko to, yung reconciled with Him, pumasok sa isip ko yung temple, yung templo. So, hindi tayo makapasok sa templo kung hindi pa tayo handa. No, kahit na naging member na tayo, matagal na tayong member, di ba? Pagpunta tayo kay Bishop, magre-renew tayo ng ating temple recommend. Tapos sabihin natin, full tithe payer ba ako? Nagsisimba ba ako tuwing Sunday? Nagbabasa ba ako ng banal na kasulatan? Nirespeto ko ba yung mga priesthood at yung sarili ko, yung pamilya ko? Lahat-lahat naging honest ba ako sa kapwa ko? So in that moment, nagkakaroon na tayo ng repentance process and at the same time, nagkakaroon tayo ng reconciliation sa Panginoon. At dahil sa Panginoon, sa pagbabayad sala niya, ay maramdaman natin na may pag-asa pa. I-push natin yung self natin. Hindi natin na ipupush back palayo. I-push natin sa patungo sa kay Kristo. No, i-let down natin yung pride natin kasi hindi yun makakatulong. No? At maging humble po tayo patungo sa Kanya. At makakaramdam po tayo ng reconciliation sa mga sa Kanya at sa mga blessings na inihanda niya para sa atin. And marami akong natutunan dito sa chapter na to na kung saan paano tayo magiging mabuting leader and paano tayo magiging mabuting members, di ba? Yung sitwasyon ng tumatanggap ng kinokorek at yung nagko-correct, yung nagkasala at humihingi ng kapatawaran, 'di ba? Kung paano natin i-reconcile yung ating sarili sa Panginoon. At alam ko po ito yung makakatulong sa atin sa pang-araw-araw nating buhay. Dahil mahal po tayo ng Panginoon, kaya nag-aaral po tayo ng Come Follow Me. So, wag po tayong manghinayang na mag-aral neto para po na madagdagan yung ating kaalaman. At hindi lang po siya madagdagan, kundi ipamuhay natin para maging masaya po yung ating Panginoon para sa atin. Alam ko po, my dear brothers and sisters, na buhay ang Panginoon at mahal na mahal niya po tayo. And all these things I pray and I live in the name of Jesus Christ. Amen.